Kaya siguro, isang bagay yun para mas mahalagahan natin yung buhay natin, hindi yung sige-sige na lang, no? Kasi tayo parang ordinary ka sa atin. Kung kaya, baka yung buhay na lang, gusto eh. Pag naambulan nyo, siguro nag-aabutin nyo. Ano yung magdala ng payo? Kaya pag magdala ng payo, ipagpapas ka sa aso, ipagpapas ka sa kalaban, ano pang oras sa umulan, umambol. Kasi yung sakit ngayon mahirap sasabihin, sipon lang na ba? Kahit sa sipon na tubo, may namamatay. No? Dapat ang alagaan natin ang ating pusugan. Sipon yun tayo po ang nakangalaga sa ating buhay. Binigay ng Diyos ang buhay, pangalagaan natin ang buhay. Kaya nasa bawat kamatayan, nasasalamin natin ang kahalagahan ng buhay. Ulitin ko. Sa bawat kamatayan, nasasalamin natin, ulitin ko sa patay, nasasalamin, nakikita mo yung mukha mo, ang kahalagahan ng buhay. Kaya kung na tayo mahalaga sa ating buhay, hindi kasalanan ng Diyos na mixi yung ating buhay. Kaya ito panawakin, pwede mo mahabain depende sa iyo dahil tayo ang tagapangalaga. We are the steward. No? Tayo ang tagapangalaga, tagapangasiwa sa mundo ito. No? Kaya sisirain din natin yung ating environment. Sila, tayo Magda natin yung bahangay, no? Grabe yung basura. Nagaling yun. Kay Lord ba? Hindi sa tao galing yun. No? Bakit bumabaha? Kasi nagtatabo ang dagat. Sa Bulacan, saan sa Bulacan. Meron kang international airport, wala na dadaanan yung tubig. Kaya maraming binabaha ngayon na hindi naman binabaha dati. Ano tayo magkakaroon? Kasi nagbabago ang mundo, nagbabago ang tao. Kaya ang kalikasan, nagbabago din. Kaya sila apektado yung buhay natin. Makukuha natin, bisahin yung ating bahay kasi kung lubog sa tubig, mamamatay tayo, wala tayo nakakainin. Kaya mga kapatid sa ating people, malungkot ang bawat isa. Kaya nga sa Ebanghelyo, ano ginawa ni Jesus? No? Binigyan niya ng pag-asa ng buhay yung nanay na balo. Ay isa-isa niyang anak. Yun na lang yung meron siya, no?